Reading People, ang siyensya ng pagkilatis. Sa bawat araw na lumilipas, nakakasalamuha tayo ng iba't ibang tao. Mula sa pamilya, kaibigan, katrabaho, hanggang sa mga estrangherong nakakasalubong natin sa kalsada. At sa bawat pakikipag-ugnayan, may mga pagkakataon na gusto nating maintindihan kung ano ang nasa isip nila, kung ano ang tunay nilang nararamdaman, at kung ano ang intensyon nila. Dito pumapasok ang konsepto ng reading people, ang siyensya ng pagkilatis sa ugali, emotion, at motibo ng tao. Hindi ito basta hula o pakiramdam lamang. May mga batayan, may mga palatandaan, at may mga teknik na pwede nating gamitin para mas maging malinaw ang ating pag-unawa sa kapwa. Kung handa ka na, simulan na natin. Matagal ng bahagi ng ating kultura ang pagbasa sa kilos ng tao. Sa mga lumang kasabihan, sinasabi na ang mata ay salamin ng kaluluwa. Kapag tinitingnan natin ang mata ng isang tao, madalas nakikita natin kung siya ba ay masaya, malungkot, nagtatago ng sikreto, o may tinatagong galit. Pero higit pa sa mata, marami pang ibang aspeto ng katawan at pananalita ang pwede nating obserbahan. Ang paraan ng paglakad, tono ng boses, galaw ng kamay, at kahit ang simpleng paghinga. Lahat ng ito ay nagbibigay ng clue sa kung ano ang nangyayari sa loob ng isang tao. Ngunit bakit mahalaga ang siyensya ng pagkilatis? Una, nakakatulong ito sa atin para mas maging epektibo sa pakikipag-ugnayan. Kapag naiintindihan natin ang emosyon ng kausap, mas nagiging tama ang ating tugon. Halimbawa, kung napansin natin na ang kaibigan natin ay tahimik at tila malungkot, mas magiging maingat tayo sa mga salitang bibitawan. Pangalawa, nakakatulong ito sa pag-iwas sa maling desisyon. Kung marunong tayong magbasa ng intensyon ng tao, mas malalaman natin kung sino ang mapagkakatiwalaan at sino ang dapat iwasan. At pangatlo, nakakatulong ito sa personal na paglago. Kapag natututo tayong magbasa ng tao, mas nagiging malalim ang ating pag-unawa sa sarili dahil nakikita natin ang refleksyon ng ating emotion sa iba. Kung titingnan natin mula sa perspektibo ng siyensya, may tatlong pangunahing larangan na tumutulong sa atin sa pagbasa ng tao: psychology, neuroscience, at behavioral science. Sa psychology, pinag-aaralan kung paano nag-iisip at kumikilos ang tao. Sa neuroscience, tinitingnan kung paano gumagana ang utak at kung paano ito nakakaapekto sa emotion at decision. Sa behavioral science naman, sinusuri ang mga pattern ng kilos at ugali. Kapag pinagsama-sama natin ang mga larangang ito, nagkakaroon tayo ng mas malinaw na larawan kung paano natin mababasa ang tao. Isipin natin ang isang simpleng sitwasyon. Nasa isang meeting tayo sa trabaho. May isa sa mga kasama natin na tahimik lang, halos hindi nagsasalita, pero napapansin natin na paulit-ulit siyang nagtatap ng daliri sa mesa. Sa unang tingin, baka isipin natin na wala lang iyon. Pero kung marunong tayong magbasa ng tao, makikita natin na ang paulit-ulit na galaw ay maaaring senyales ng pagkabalisa o pagkabagot. Kung tayo ang facilitator ng meeting, pwede nating baguhin ang approach. Baka kailangan ng mas malinaw na direksyon o baka kailangan ng mas engaging na diskusyon. Sa ganitong paraan, nagiging mas epektibo tayo sa pakikipag-ugnayan. Isa pang halimbawa, kapag may kausap tayong nagsasalita ng mabilis, mataas ang tono ng boses, at malaki ang galaw ng kamay. Madalas, ito ay indication ng excitement o passion. Pero kung sobrang bilis at sobrang taas ng tono, pwede rin itong senyales ng stress o pagkataranta. Ang mahalaga, hindi lang tayo nakikinig sa salita, kundi nakikinig din tayo sa emosyon sa likod ng salita. Ang pagbasa ng tao ay hindi lang tungkol sa kung ano ang sinasabi, kundi kung paano ito sinasabi. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pangunahing palatandaan na pwede nating obserbahan. Una, body language. Ang katawan ay nagsasalita kahit walang salita.
Kapag nakikita natin na ang isang tao ay nakasandal pabalik, nakakross ang braso, at nakakunot ang noo, madalas ito ay indication ng pagiging defensive o hindi pagkakasundo. Kapag naman bukas ang postura, nakangiti, at nakatingin ng diretso, ito ay senyales ng openness at pagtanggap. Pangalawa, facial expressions. Ang mukha ay may kakayahang magpakita ng emotion sa loob ng ilang segundo. May tinatawag na micro-expressions, mga mabilis na galaw ng mukha na halos hindi natin namamalayan pero naglalabas ng tunay na emotion. Halimbawa, kahit nakangiti ang isang tao, kung may mabilis na pagkunot ng kilay, pwede itong indication ng pagkadismaya. Pangatlo, tone of voice. Ang boses ay may bigat. Ang mabagal at mababang tono ay pwedeng magpahiwatig ng kalmado o lungkot, samantalang ang mabilis at mataas na tono ay pwedeng magpahiwatig ng excitement o pagkabalisa. Bukod sa mga palatandaan, mahalaga ring tandaan na ang pagbasa ng tao ay hindi eksaktong siyensya. Hindi ito nangangahulugan na kapag nakita natin ang isang kilos, iyon na agad ang ibig sabihin. Kailangan natin ng konteksto. Halimbawa, ang pag-cross ng braso ay pwedeng indication ng pagiging defensive, pero pwede rin itong simpleng paraan ng pagpapainit kapag malamig ang paligid. Kaya mahalaga ang obserbasyon at pag-uugnay ng iba't ibang palatandaan bago tayo magbigay ng interpretasyon. Sa ating pang-araw-araw na buhay, napakaraming sitwasyon kung saan nagiging mahalaga ang kakayahan nating magbasa ng tao. Sa pamilya, nakakatulong ito para mas maintindihan ang pangangailangan ng bawat isa. Kapag nakita natin na ang anak ay tahimik at hindi makatingin sa mata, pwede itong indication na may problema siya na hindi niya masabi. Sa ganitong pagkakataon, mas magiging maingat tayo sa paglapit at pagtatanong. Sa trabaho, nakakatulong ito para mas maging epektibo sa pamumuno. Ang isang leader na marunong magbasa ng tao ay mas nakakapagbigay ng tamang direksyon at suporta. Sa pakikipagkaibigan, nakakatulong ito para mas maging malalim ang connection. Kapag naiintindihan natin ang emosyon ng kaibigan, mas nagiging tunay ang ating pakikipag-ugnayan. Ngunit paano ba natin mapapahusay ang kakayahan nating magbasa ng tao? Una, practice observation. Sanayin natin ang sarili na magmasid. Kapag nasa jeep, MRT, o kahit sa mall, obserbahan natin ang mga tao. Tingnan ang kanilang postura, galaw, at ekspresyon. Hindi para husgahan, kundi para matuto. Pangalawa, active listening. Kapag nakikipag-usap tayo, huwag lang tayong makinig sa salita. Makinig tayo sa tono, sa bilis, at sa emotion. Pangatlo, empathy. Ang tunay na pagbasa ng tao ay nakaugat sa empatiya. Kapag inilalagay natin ang sarili sa posisyon ng iba, mas nagiging malinaw ang ating pag-unawa. Pang-apat, continuous learning. Basahin natin ang mga libro tungkol sa psychology, manood ng mga documentary, at makinig sa mga eksperto. Ang siyensya ng pagkilatis ay patuloy na lumalago, kaya kailangan din nating patuloy na matuto. Isang mahalagang aspeto ng pagbasa ng tao ay ang pagkilala sa mga red flags. Sa panahon ngayon, maraming tao ang marunong magsalita ng maganda, pero hindi lahat ay may mabuting intensyon. Kapag marunong tayong magbasa ng tao, mas nakikita natin ang mga senyales ng panlilinlang. Halimbawa, kapag ang isang tao ay paulit-ulit na nagbabago ng kwento o kapag ang kanyang galaw ay hindi tugma sa kanyang salita, ito ay indication na may tinatago siya. Ang kakayahan nating magbasa ng tao ay nagsisilbing proteksyon laban sa maling desisyon. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa maling tao o maling sitwasyon. Ang pagbasa ng tao ay isa ring paraan para mas makita natin ang kagandahan ng bawat isa. Kapag natututo tayong magmasid, mas nakikita natin ang mga simpleng senyales ng kabutihan. Ang ngiti ng tindera sa palengke, ang pag-abot ng kamay ng kaibigan,
ang pagtingin ng magulang sa anak. Lahat ng ito ay nagsasalita ng pagmamahal at malasakit. Kapag marunong tayong magbasa ng tao, mas nagiging bukas ang ating puso sa kabutihan ng mundo. Sa mas malalim na antas, ang pagbasa ng tao ay nakakatulong sa ating personal na paglalakbay. Kapag naiintindihan natin ang emosyon ng iba, mas nagiging malinaw ang ating sariling emosyon. Nakikita natin kung paano tayo nakakaapekto sa iba at kung paano nakakaapekto ang iba sa atin. Ang pagbasa ng tao ay hindi lang outward skill, kundi inward journey. Natututo tayong maging mas maingat, mas mapagpakumbaba, at mas maunawain. Sa ganitong paraan, nagiging mas buo ang ating pagkatao. Kung iisipin natin, lahat tayo ay may natural na kakayahan na magbasa ng tao. Bata pa lang tayo, natututo na tayong magmasid. Kapag umiiyak ang kapatid, alam natin na may problema. Kapag nakangiti ang magulang, alam natin na masaya siya. Ngunit habang tumatanda tayo, minsan nawawala ang natural na kakayahang ito dahil sa dami ng distractions. Nandiyan ang cellphone, social media, at iba pang bagay na kumukuha ng ating atensyon. Kaya mahalaga na ibalik natin ang kakayahang magmasid. Kapag binigyan natin ng oras ang pakikinig at pagmamasid, bumabalik ang natural na kakayahan nating magbasa ng tao. Isang mahalagang bahagi ng pagbasa ng tao ay ang konsepto ng trust but verify. Oo, dapat tayong magtiwala sa tao pero dapat din tayong marunong mag-obserba. Hindi lahat ng nakikita ay totoo at hindi lahat ng naririnig ay tama. Kapag marunong tayong magbasa ng tao, mas nagiging balanse ang ating pananaw. Hindi tayo agad naniniwala, pero hindi rin tayo agad nagdududa. Binibigyan natin ng pagkakataon ng tao, pero binibigyan din natin ng halaga ang ating obserbasyon. Sa larangan ng negosyo, napakahalaga ng kakayahang magbasa ng tao. Ang isang negosyante na marunong magbasa ng intensyon ng kliyente ay mas nagiging matagumpay. Kapag nakikita niya na ang kliyente ay nag-aalinlangan, pwede niyang baguhin ang approach. Kapag nakikita niya na ang kliyente ay excited, pwede niyang dagdagan ang energy. Sa ganitong paraan, mas nagiging epektibo ang negotiation. Sa larangan ng pamumuno, ang leader na marunong magbasa ng tao ay mas nakakapagbigay ng tamang direksyon. Nakikita niya kung sino ang motivated, kung sino ang nangangailangan ng suporta, at kung sino ang dapat bigyan ng pagkakataon. Sa larangan ng relasyon, napakahalaga rin ng pagbasa ng tao. Ang mag-asawa na marunong magbasa ng emosyon ng isa't isa ay mas nagiging matatag. Kapag nakikita ng isa na ang kanyang partner ay pagod, mas nagiging maunawain siya. Kapag nakikita ng isa na ang kanyang partner ay masaya, mas nagiging bukas siya sa celebration. Sa ganitong paraan, mas nagiging malalim ang connection. Ang pagkakaibigan na nakaugat sa pagbasa ng tao ay mas nagiging tunay. Kapag naiintindihan natin ang kaibigan, mas nagiging matibay ang samahan. Ngunit tandaan natin, ang pagbasa ng tao ay hindi para manipulahin sila. Hindi ito tungkol sa paggamit ng impormasyon para sa sariling kapakinabangan. Ang tunay na layunin ng pagbasa ng tao ay ang mas maging maunawain, mas maging mabuti, at mas maging makatao. Kapag ginagamit natin ang kakayahang ito para sa kabutihan, mas nagiging magaan ang ating buhay. Mas nagiging masaya ang ating pakikipag-ugnayan, at mas nagiging buo ang ating pagkatao. Kung tutuusin, ang pagbasa ng tao ay isang uri ng sining. Oo, may siyensya sa likod nito. May psikolohiya, may neuroscience, may behavioral science. Pero sa huli, ito ay sining ng pakikipag-ugnayan. Ang bawat tao ay natatangi at ang bawat emotion ay may sariling kulay. Kapag natututo tayong magbasa ng tao, natututo tayong magpinta ng mas malinaw na larawan ng mundo. Nakikita natin ang mga detalye, nakikita natin ang mga pattern, at nakikita natin ang kagandahan ng bawat isa. Sa ating pang-araw-araw na buhay, pwede nating simulan ang simpleng practice ng pagbasa ng tao. Kapag nakikipag-usap tayo, obserbahan natin ang mata ng kausap. Kapag nakikita natin na siya ay umiwas ng tingin, baka may tinatago siya.
Kapag nakikita natin na siya ay nakatingin ng diretsyo, baka siya ay tapat. Kapag nakikita natin na siya ay nakangiti, baka siya ay masaya. Kapag nakikita natin na siya ay tahimik, baka siya ay nag-iisip. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw ang ating pag-unawa. Mahalaga ring tandaan na ang pagbasa ng tao ay hindi laging tama. May mga pagkakataon na nagkakamali tayo. Pero ang mahalaga, patuloy tayong natututo. Kapag nagkamali tayo, hindi ibig sabihin na mali ang buong proseso. Ibig sabihin lang na kailangan pa nating mag-obserba, magtanong, at mag-aral. Ang pagbasa ng tao ay journey, hindi destination. Patuloy tayong natututo, patuloy tayong nagkakamali, at patuloy tayong nagiging mas mahusay. Kung iisipin natin, ang kakayahang magbasa ng tao ay isa ring uri ng empowerment. Kapag marunong tayong magbasa ng tao, mas nagiging matatag tayo. Hindi tayo basta-basta nadadala ng salita, hindi tayo basta-basta nadadala ng emosyon. Mas nagiging malinaw ang ating desisyon, mas nagiging matibay ang ating pananaw. Sa ganitong paraan, mas nagiging buo ang ating pagkatao. Ang pagbasa ng tao ay nagbibigay sa atin ng lakas, hindi para kontrolin ang iba, kundi para kontrolin ang ating sarili. At sa huli, ang pagbasa ng tao ay isang paalala na lahat tayo ay konektado. Kapag natututo tayong magbasa ng tao, natututo tayong makita ang koneksyon sa pagitan natin. Nakikita natin na ang emotion ng isa ay nakakaapekto sa emotion ng iba. Nakikita natin na ang kilos ng isa ay nakakaapekto sa kilos ng iba. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw ang ating pagkakaisa. Ang pagbasa ng tao ay hindi lang tungkol sa individual, kundi tungkol sa komunidad. Kapag marunong tayong magbasa ng tao, mas nagiging buo ang ating komunidad. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Gilles. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.